Uy, alam mo ba, Kuya Benny? Itong balita, bawal na raw para ang marites sa mga sundalo. Bakit? At bawal na ata sila mag-usap-usap. Ayun. Oo. Bawal na yung Bawal na yung mga bulong-bulong. bulong-bulungan. Oo. Bakit ba? Bakit pinagbawal? Sabi ho kasi ni mismong AFP Chief of Staff, Romeo Browner, wala hong usap-usapan ng pagkabalisa sa hanay ng AFP. Hindi niya totoo yan. Talaga? Wala pong ganyan. Wala nun. Panoorin nga natin. General Browner, sir, ano masasabi ninyo? Graphics lang ba ito? Ayun, nakala ko As long pa. as I serve as Chief of Staff, no coup shall happen. Not on my watch. We will not be shaken by rumor nor outmaneuvered by noise. Ayun. Wala yan. Hindi yan. niya totoo yung mga ganyang mga gustong mag-aklas sa hanay ng mga sundalo. Hindi, pero alam mo, hanga ako sa ating AFP, Hanga ako. Dahil yung pag-aaklas nila ay pinatunayan na nila sa boto. Isang matibay na batayan yan, Hindi kailangan. Yes. Hindi na uso yung kudeta ngayon. Laos na yan. Tama. Pero kung ako si General Browner, paano mo rin kung ang Pangulo may assessment sa nakalipas na eleksyon, dapat si General Browner din, may assessment. May assessment ka rin. Sa mga tao mo, kung talaga bang meron na silang hinaing. Kasi malakas na tinig yun, para yung symbolical na kumukulong yan, Kuya Benny, Kumbaga, parang bulkang kumukulo yan. Yes. Na darating ang panahon, bigla na lang sasabog. Huwag mo na sanang paabuting sumabog pa. Yes. Diba? Sa atin naman, dahil tao tayo, mga bagay na ganyan ay maiibsan. Yun nga lang, huwag natin ipagwalang bahala. Kasi yung pagboto ng tao, sagrado yan, Kuya Benny. Sagrado yan, oo. At doon, kumbaga, boses nila yan, paghatol nila yan, so ang inilagay nila yan, yung pasado kanilang damdamin, alam nga namang si General Browner nagsabi, iboto yung si Bongo, iboto si... Di ba? Hindi naman siguro gagawin ni General Browner yan. Hindi rin niya gagawin yung, huwag mo iboto to, huwag mo iboto yun. Lalo hindi niya gagawin yan. So with that, the pen has spoken. Yes. Di ba? Again, the pen is mightier than the sword. Hindi lang sa usapin sa journalism, kundi sa usapin sa eleksyon. Na ang malakas na tinig na yon na lumabas sa boto ng absentee voting ng mga uniform personnel. 1, 2, 3. So, yun pa lang, dapat, nababalisa ka na. Yun na nga. So hindi mo na kailangan magbulong-bulungan pala. Hindi. Kitang-kita na sa balota ang sentimiento ng mga sundalo. Hindi dapat yung mga militar ang mabalisa, kundi ikaw mismo, General Browner, na reach out to your men, telling them to... Yes. Di ba? Ako personal kong kakilala yan, kasi tagapagsalita pa ng AFP yan. Yun naman ang time na ako yung nagko-cover ng Aguinaldo. Mabait naman yan Yes, mabait yan. Mabait yan. Pero, again... Anak yan ni dating Comelec Chairman Browner, di ba? Bata, parang Lieutenant Colonel pa lang, kino-cover ko na si General Browner. Naging tagapagsalita ng Philippine Army, etc. etc. Ngayon po ay naging AFP Chief of Staff. Di ba? Well, ako, ang maganda yung punto na pinalutang mo, Kuya Benny, sana i-assess ito ng pamunuan ng kasundaluhan. Maging sa PNP. Si General Marbil, di ba? Kasi yung kanyang... marami sa opisyal niya na de-demoralize. Ayun. Lalo na ngayon, sana sa pagpili ng papalit kay Marbil, siguruduhin nilang hindi made-demoralize ang buong PNP. Dahil alam naman natin na merong mga kandidato na maging chief PNP na bata lang ni ganito, na hindi naman deserving. Ayun. Na marami pang mas senior na deserving naman. Ayun. Diba? Dapat maabatan yan. Yes, dapat maabatan yan. And of course, kung gusto nyo lalong kumulo talaga yung bulati ng mga yan, ay, wag naman. Diba? Ako naniniwala, alam ni General Browner ang gagawin. Kasi si General Browner, matagal pa yan sa serbisyo, Yeah. Bata pa Bata pa po kayo. At siguro naman, ay alam din ng DILG Secretary natin, John Vic Remulla, ano din ang dapat gawin dyan sa PNP. Dahil kapag nagkamali ka ng pili,
Oo. Abay, malaking dagok yan sa PNP. Ako sa tingin ko parang may first step na si Secretary Boying para medyo kalmahin ang mga Duterte, ha? Yung kanya naging pahayag na kakausapin niya yung mga opisyales ng ICC para ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay makapanumpa sa isang opisyal ng ating embahada na siya ay magiging mayor ng Davao City. Hindi naman kailangan yun. Hindi na ba kailangan yun? Hindi kailangan yun. Alam mo bakit? Oo, bakit? Si Sara lang pwede siya manumpa kay Sara eh. Oo nga pala. Official din naman si Sara eh. Oo, official din si Sara. Kay Pulong pwede siya manumpa. Congressman naman si Pulong. Congressman naman si Pulong. Doon nga sa barangay chairman lang pwede kang manumpa eh. Bagay, sino yung official natin na numpa sa isang kapitan, di ba? Meron ganun eh. Oo, meron ganun. Kaya hindi... Alam nyo, wag nyo... Hindi, kung pinakamabutit, punta natin si Digong, tayong dalawa na. Sa atin... Hindi pa tayo opisyal ng bayan. Hindi pa ba? Akala ko kasi opisyal. Pagkatapos ng barangay election tayo. Takbo ka? Oo. Ako, lakad ako. Takbo ako sa barangay namin sa Forbes. Takbo ka? Ako, lakad lang. Lakad ka, hirap na ako, patatakbuhin mo pa ako. Hindi, pero sana, ayun ang inilutang. Pero sa tingin ng iba, parang statement ito ni John Vic na para bagang binibigyan din nila ng importansya. Ni John Vic o ni Boying? Well, ako sa tingin ko yung John Vic. Ng DILG? May sariling isipan yung John Vic at sa tingin ko magkaiba sila ng pananaw ni Secretary Boying. Ayun. Pero again, hindi naman kailangan yun eh. Ayun. Kung gugustuhin, halimbawa, tama-tama, nandun naman si BP Inday, di ba? At saka kasama ata si Senadora Amy. Yes. Galing daw ng Qatar, tutuloy sila ng dahig. Yun. Kay Senator Amy, pwede rin siya manumpa. Ayun, Di ba? Dahil hanggang incumbent Senator Amy. Yes, at nahalal. Tama, pwede. Kung ayaw niya sa anak niya. Kaysa patagalin pa po ninyo yung mga bagay-bagay na yan tapusin nyo na ho. Tsaka wag nyo nang gawing circus. Ayun. Nagbumukhang circus pag gano'n eh. Ayaw din naman ng Pangulong Digong ng gano'n, ayaw niya rin ng gano'n. Pero bago lang tayo lumipat at bumasa ng mga reaksyon, General Browner, Sara, paki-review nyo po yung resulta ng eleksyon sa katatapos na absentee voting ng inyong mga uniform personnel. Meron pong malakas na mensahe, ibig sabihin yan. At yung mensahe na yan, sana ay masolusyonan po ninyo, makahakbang tayo ng mga tama. Ayaw rin ho ng taong bayan ng kudeta. Ayaw. Kasi guluho yan. Gulo. At pag gulo, akala nyo ba makikinabang ang taong bayan? Hindi. Taong bayan nga taong bayan ang kawawa. Hindi naman kayo. Pero isang malakas na tinig po na sumisigaw ang naging resulta ng absentee voting na ang bumoto, uniform personnel, at ang kanilang ibinoto ay yung mga taong ayaw po ng kasalukuyang administrasyon. Nga pala, meron tayong breaking, ha? Ano yan? Mahalaga yan. Si dating Congressman Tebes, kinuha ng immigration police sa Timor-Leste sa kanyang tinitirhan. May video tayo niyan eh. Di ba? Ano nga natin, pakita natin kung paano siya kinuha, pasilip natin. Ito yung pinakalat na video. Akala ko pa naman okay siya nasa doon eh. Ayan tignan nyo, Nasaan ba siya? Anong tagpo mo ito? Sa bahay niya yan eh. Sa bahay niya sa Timor-Leste, nakita mo talagang binabalya siya, binabalya talaga siya, Ayun, talagang kinakaladkad siya. Ang balita pa naman daw dyan ang mga security ngayon pamilya, ang kamag-anak o pamilya ng leader ng Timor-Leste. Hindi pala totoo pang kasi ganito ginagawa. Immigration ba yun nakalagay? Immigration police daw yan. Ayun. Yan. Kala ko ano nakalagay sa likod eh. Hindi ko maintindihan Migrasyo. Ano nga? Imigrasyon. Imigrasyon ba talaga? Malamang yan, imigrasyon. Baka kalo inkarnasyon Si Alad. Mabuti siya si Alan Encarnacion, baka nag-ayos ng buhok Nagpaparamdam sa'yo, Alan, Encarnacion. Nagpaparamdam sa'yo si Kajen. Baka kala ko Jun Encarnacion Jun Encarnacion. Magpapaayos ako buhok. Magpapakulot, no? Hindi pwede, walang buhok Ganun. Di ba? Nako, kay Alan na lang tayo. Kuya Alan, ayan na.